it's me again. So, as promised sa last vlog ng Christmas decor vlog ko, ipapakita ko lang yung mga changes dito sa bahay kasi pag nagpo-post ako ng picture sa page, sa Romaso page, Facebook page ko po ay, syempre meron tayong mga suking followers dyan na pagka nagpo-post ako ng picture ay may nabago paano naman, pa-vlog naman po, house tour lang. So, this is a quick house tour na ang dami na ulit na bago, pabago-bago, ganun naman talaga. Kasi I always want changes na parang madali akong mabore, madali akong magsawa sa ayos. Pero pag may naging suking ayos naman ako ay, girl, ano ka dyan, regular ka dyan. So, Sedi, hello Sedi. Ayan, so next week pala ay magbe-birthday na kami ni Rafa. Si Rafa ay December 1, ako December 3. So, medyo ibang trip niya ngayon, kaya try ko i-vlog din yun. So, sa part nga na to, ito, yun pa rin naman. Iniba ko lang yung pa-side niya. Tapos meron tayo dyan bagong pillows. Ito, nabili ko itong mga pillows na to na very fluffy. Mahilig kasi si Rafa sa pillows. Tambayan ni Rafa itong part na to. So, ayan, meron tayo dyan. Ito, accent lang to. Parang may pagka-velvet ang kanyang feels. And dito, hindi ko na-open yung ilaw. Ayan, ito ang aking minimalist na fiddly fig. Pinato ko lang siya sa speaker, kaya tumaas siya. Kasi parang kailangan ko ng more height dyan. And then, dito, yan. Dito, ito, bagong ayos to. Kasi usually, dati yung last na post ko, nandyan yung fiddly fig. Ang gustong-gusto ko naman, but hindi masyado nag-work. So, eto first time ko to na ginawa ever. Na naglagay ako ng big pot dyan. Ay, hindi ko pa naayos yung wiring. So, nakatago yan usually. Nag-ayos kasi ako kagabi. Actually, pinaintingan ko to kagabi. Nirepaint ko to. Kasi galing to sa labas. Tapos eto yung nasa dining na nilagay ko dito para, kasi parang gusto ko ng big pot. Gusto ko pang magpasok na isa pang big pot. Kaso, bumili kasi ako nag-order ako ng small table dito. Naka-size nito. At gagawin kong ka-color nito. Di ba, be? Magsalita ka naman. Ha? Kasi, bitin na bitin ako dito sa, eto 2 years ago na to, iniba ko nilang gray-white yan eh. Eto, white, eto gray. Gray. So, ginawa kong black. Nilagyan ko ng wallpaper na black na parang may wood grains, ganyan. And bitin ako sa haba niya. Dati kasi, meron kami dyang before this, meron kami dyang mirrored na cabinet, shoe cabinet, na ganyan din ang height. Pero mas, 2 piraso yon na pina-custom-made ko talaga. Hanggang dito yon yung haba. So, maganda kasi na pag malaki yung TV, by the way, TV namin dati is 55 inches, as ito, 65 inches. Mas, kasi, mas maganda yung mahaba yung media, nyo dyan, or TV rack, parang ganon, media console, para mas mahaba tingnan yung basta yun, parang mas balance, hindi yung konti lang yung nasa side ng TV. Ito, which is bitin. So, yung speaker nilagay ko dyan, ganyan. Medyo hindi ko type yung itsura. So, ang gusto ko sana, order pa ako ng another one like this. Problem is, meron kaming hagdan dito. So, dapat, ang living room, ito yung cut ng living room. So, pag bumili ako ng another one of this, hahaba na hanggang doon, which is awkward na tingnan. So, kahapon naghahanap ako ng papalitan ko sana to, ibebenta ko to, tapos hahanap ako ng sobrang haba. But usually, nakikita kong mahaba hanggang dito lang. Ayoko naman magpa-custom made. Matagal pa. Pag may naisip ako, gusto ko agad-agad. So, naghanap ako ng parang yung maliliit na cabinet na ganon. Tapos, naghanap ako ng medyo same nito na legs. Kasize na kasize niya. So, yun na lang ang gagawin ko. Ididikit ko siya dito para magmukhang continue. So, yung pag dumating yun, hanggang dito yun. Sana mag-work. Kasi ang alam ko, yung width niya, hindi kasing lapad, hindi kasing haba niyan eh. Pero yung ito, part na to, parehong-pareho. So, sana mag-work. So, yan. Etong bunny ears na to, upon siya, bago lang yan. So, itong trigo na to, ayan yung nasa taas. Pinalitan ko na lang ng mga wall art doon. And then, naglagay lang ako dito ng accent light. Pero may mga lights pa ako dyan. Hindi ko na nabuksan. Dami ko pang spotlight dyan sa likod. Hi, be! So, dito ang aming pang shoe cabinet. Yan, lagay ng bag dito, shoes, whatever. Iniba ko lang yung color. Yan pa rin yung dati. Tapos, binali ko lang ulit tong wall art na to. And
wala eh. Talagang siya lang yung match dyan or may pagkaswerte-swerte kasi yan dyan. Medyo niniwala kasi ako doon na sa arrangement ng ayos. But yung malas na plants or whatever, hindi ako naniniwala doon. Sa arrangement, yes, medyo naniniwala ako doon. And first time na nandito yung shelf namin na nandun lagi sa living room. By the way, yung isang parang 3 layers niya na shelf ay nabenta ko na. So, ito yung kinip ko. And eto, naggawa ko dito ng parang centerpiece na may moss. Wala lang. Kakasosya lang siya dyan. Yan. So, first time nila yan dyan. Medyo para magmukhang minimalist. And para may height dito. Dati nandito yung big pot na nilipat ko doon. Tas yuka. Eh, parang nagsasawa ako. Alam nyo na. So, yan ang pinalit ko. O, diba? Parang, so, pag nasa malayo ka pa lang, kita mo na may height na dyan. O, diba? May, kumbaga, meron ng accent dyan. And, eto pala yung nabago. Dati kita yung likod namin eh. Nilagyan ko lang ng plants doon na maganda. Ngayon, naglagay ako, in-extend ko. May curtain talaga yan dyan dati. In-extend ko yung curtain. Parang nakahang yan dyan. Ayan o, sinobra ko siya. Nilagpas ko siya. And kung makikita nyo, paano nangyari na sukat na sukat yung pleats. Sukat na sukat yan siya. Kasi nilagyan ko, ang trick dyan ay, alam niyo yung sa tissue, yung sa loob ng tissue. Yan. Yung parang papel or karton sa tissue. Wala nang masusukat pa dyan, kundi yan. O, diba? So, yun ang ginawa ko. Siningit ko every parang panel para maganda. So, parang nakahang lang siya dyan. Ba't nakazip tie yan? Kasi natatanggal. Siyempre, mahaba masyado. So, para hindi kita yung labas, yung likod. Yan, ang ginawa ko dyan. O, diba? Para, ayan, o, bathroom lang yung ano. Parang continuous siya. Parang kala mo nga, ano eh. Sabi ko, mukhang ano to, sa teatro. Pero, ano, parang stage, tapos may lalabas dun sa likod. Yan. And then, meron akong binili. Kasi dati, itong dining namin, bench yung nakalagay dyan. Para na ipapasok, hindi masikip sa daan. May nabili lang, kailan pa to? Last month pa ata to. Bago lang tong dining chair namin. Plastic lang siya, ang mura lang sa Shopee. Pero very modern. Ay, may glitters pa. Very modern tingnan, ang cute. So, at least sakto siya na ilalim pa nga yan eh. Pero gusto ko lang medyo nakalabas ng ganun. Para pag may bisita kami, although, ang seating arrangement namin, dun si Rafa, dito si husband, dito ako. Yan lagi ang seating arrangement. So, eto, wala naman umuupo dito, basta kung may bisita. And eto ay dining chair at ano pa to, slash office, ano ko pa, working chair ko kasi sobrang tibay. Ang tagal na ito sa amin. Ano pa to, dining, ay, bar chair pa to na mataas yung natataas yung upuan. Pero pinagawan ko ng ganon. Yan. Parang tripod, but hindi kasi. Tama, ay apat pala yung legs niya. Sobrang tibay. So, kaya dito si Rafa kasi sobrang likot niya. At least, wala siyang tumba dyan. Talagang apat ang paa niyan. Ewan ko na kung matumba pa siya. So, dito sa part na to, may mababago sa susunod. Kaya baka pag mag-post ako ulit, may iba na naman. And eto pala yung boulders na malaki. Big stones na nasa garden. Wala lang, parang naisip ko lang siya mag-accent dyan. Ang ganda ng texture eh. Oh. Gusto ko pa nga bumili ng ganyan kaso wala na kasi dun sa binibilan ko eh. Diba be? Ito si Sedi oh. Kulit-kulit. And eto, meron kaming bagong, ay may spray pa dun. May tonsillitis kasi si Rafa kaya may pang spray kami. Nag-spray siya kanina. Etong center table na marble from Furniture Source but through Shopee ko in order. Ayan, yung chrome gold niya ay napakaganda ng pagka-gold kasi hindi siya yung parang gold na gold na gold. Yun, chrome effect and then marble yung nasa ibabaw. Hindi lang namin naasikaso pa kasi ang problem nito is natatanggal to. Ayan o, may parang sanction lang siya dyan na nasa ilalim para hindi dumulas. Pero ang ganda niya, very, very modern and wala akong nilalagay. Hindi ako yung mahilig maglagay sa center table na maanik-anik kasi yan ay center table aka patungan ng paa pag nanonood ng TV. At tapos meron tayo doon na ayan, mga cute na anong tawag dyan, money tree. Yan, inalis ko na yung snake plants dyan. Money tree nilagay ko para mukhang minimalist tingnan. And sa mga nagtatanong, andun pa po ang aking mga trigona. Ang tataas na nila. Ayan o, hindi pa rin namin napinturahan. May pintura na kami last month pa para gawing black yan.
Hindi pa magawa kasi nga baka umulan-ulan. Tsaka, ewan ko, although ang tagal nang hindi umuulan. Pero alam nyo na, pag may ginawa ka, or nagpa-car wash ka, biglang uulan. So, hinayaan na namin. Sabi ko, sige, pag nag-aaraw na lang. Di ba, be? Be, sasama si Sedi sa swimming namin. Mag-out of town swimming kami sa birthday namin ni Rafa. Di ba, be? Gigil. Sabi nilan ko si Sedi ng new bed and t-shirt. Sana suotin niya yung t-shirt. Favorite na favorite ni Sedi, tumambay dyan. Siguro kasi malamig to. Yan, nalalamigan siya. Ang nakakatawa lang is, ayan, marunong na siya. Buti naman natutunan niya lang gawin yan. Kasi ang gagawin niya, pag nakaupo kami doon, pupunta siya dito, parating dito, hindi niya kayang bumalik doon. So, magpapabuhat siya. Buti naman. Although kasi pag dito si Rafa, magkahiwalay yan. Nandun si Rafa, nandito kami ng husband ko. So, kaya nagawa niya. Parang mataas to for him na tatalon. Ngayon, dahil magkadikit, nakatalon siya. Hindi ba, be? Ganyan ka naman Pag naka-video, nagpapasikat ka So, ayun po ang ating quick house tour at mga kung ano-anong pinagsasabi sa buhay. And di ko sure kung ano pa maiba-vlog ko next. Baka birthday na namin ni Rafa. Sa garden, wala pa nababago. Meron akong new plants. 1 week na yun do, more than 1 week na. Hindi ko pa rin nagagalaw. As in, andun pa din. Sobrang busy ko po talaga lately. Ito talaga yung paglagay ng Christmas decor. Nasingit ko lang yan kahapon. Ang dami ko pang tambak na gagawin. Kumbaga sa basketball, tambak po tayo. Which is good news. Syempre, thank you Lord sa blessings. And ganyan naman talaga ang buhay ko before pandemic. As in, super busy talaga akong tao. As in, mag-mall lang ako. May matatambak ng work sa akin. Ganon. Kaya talagang minsan may time na 2 weeks. Nasa bahay lang ako. Hindi ko nakikita yung labas. Ganon ako ka talagang workaholic. And hindi ako sanay na walang ginagawa. Kaya nga sabi ng husband ko, lagi ka na nang may ginagawa. Kasi hindi ko kaya yung nakaupo. Hindi ko nga kayang mag-Netflix ng nakahilata sa bed or sa sofa. Nanood ng TV. Hindi ko kaya yon. Pag nag-Netflix ako sa cellphone, tapos nagagawa ako, may ginagawa ako. Ganon ako. Hindi ko kayang walang ginagawa. Parang feeling ko sayang yung oras ng nakatulala ako, nakatunganga ako, parang ganon. Minsan magnanap lang ako, like yesterday before ako magkikilos dito, nagnap lang ako for 30 minutes kasi nakanganga talaga ako. Sabi ng husband ko, nakanganga ka, no? Ako yung natutulog na alam ko nakanganga ako, but alam ko ang sarap ng tulog ko. Ganon level. Tapos pagod na naman ako ngayon. Pero at least alam ko may nagagawa. Ano kasi ako paggabi, pinaplan ko na yung gagawin ko the next day. Ganon ako. Parang bukas, eto gagawin ko. Pero naglilive ako ng, may time na walang pwedeng sumingit. Kahit ano pa yan, walang pwedeng isingit. Merienda sa working table pa rin lahat. Pero may time na parang nag-aalat ako ng parang pag maluwag-luwag ang schedule na parang, pag may biglang trip na gawin, may may allowance. Parang ganon. Pero may time naman na parang iaalat ko talaga na, pero hindi pwede yung sa isang linggo na parang kailangan merong pasyal or kunwari weekend, sasabihan ko na yung husband ko ahead of time na wala tayong weekend na talagang gagawin ako. Bawi na lang sa susunod, parang ganon. Kailangan laging may family time. Yun, di ba bebe? Siyempre laging may bebe time, di ba be? So ayun guys, thank you so much. And kung gusto niya lang na updated sa ating kung ano-ano, like or follow my Facebook page, Roma So. Yung link po niyan ay lagi nasa description ng every video sa ina-upload ko. And please don't forget to subscribe pa din. And God bless. Bye-bye.